Bro, tanong ko lang, magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng bumubuo ng punto por punto. Tanong ko lang bro, yung mga kaluluwang nasa purgatorio, ang mahal natin sa buhay, naririnig ba nila yung mga panalangin natin? Yan. Yan ang sinasabi natin. Ano ba yan? Narinig ba tayo? Praying for the dead? Sige, tingnan nga po natin. CCC 958 nga po. Communion with the dead in full consciousness of this communion of the whole mystical body of Jesus Christ, the Church and its pilgrim members from the very earliest days of the Christian religion has honored with great respect the memory of the dead, and because it is a holy and wholesome thought to pray for the dead that they may be loosed from their sins, she offers her suffrages for them. Our prayer for them is capable not only of helping them, but also of making their intercession for us effective. So, actually, focus dyan is tayo lang nagdadasal, no? Walang nakalagay na kung tayo naririnig. Pero pagdating dito sa huli, pansinin mo yung sabi niyo sa bandang huli, no? Yung nag-i-intercede pa rin sila. Ay basahin mo yung bandang huli, ano nga po yung Bro Romel, yung bandang huli. Our prayer for them is capable not only of helping them, but also of making their intercession for us effective. Oh, yun. So, diyan mo makikita yung connection yun, no? Una-una, yung praying for the dead from the beginning, from the Old Testament, New Testament, hanggang ngayon, ayan, yung praying for the dead, napakalaking bagay po yan, no? Napakalaki na para sa ng kasalanan daw, no? And at the same time, sila rin ay pwede magdasal sa atin. So, kung naririnig tayo, walang nakalagay dyan eh. Ang importante, naririnig tayo ng Diyos, na pinagdadasal natin sila, no? At sila naman nakalagay diyan is nakikipag-ano rin sila, no? So diyan pala pinagdadasal din nila tayo. In other words, because of the yung sinasabi na nating no, yung mga tinatawag nating triumphant church, no? So militant church, the possibility is naririnig rin kasi sila rin na pinagdadasal din tayo, no, according to the CCC 958 kapatid. So may possibility ba? Yes. Importante, actually hindi na masyadong yun bro, ang importante yung ipagdasal natin sila kasi turo pala na simbahan talaga yan. Pag sinabi na simbahan, ipagdasal natin sila, nababawasan ang kanilang kasalanan, at sabi ng simbahan ay pinagdadasal din nila tayo. Yun po, doon na lang po tayo mag-focus kapatid. Salamat po. At paano malalaman ko ang ano ba kaiba ng Catholic? Ano ba kaiba ng Catholic sa Anglican Church? Anglican Church. Okay. Originally. Magkaiba talaga yan kasi ang Anglikano, pike, tayo original. So kahit palagyan mo ng suka yung bote ng Royal True Orange, suka pa rin kapatid, hindi talaga maging Royal True Orange yun. So yun talaga pinaka-diferensyan yun. No? Sila galing sa atin, tayo galing sa Panginoong Jesucristo. Kapatid, no? Fundamentally, ang simbahang Katoliko, tinatag ng Panginoong Jesucristo, habang ang Anglikano, galing sila sa atin. Sabaga, sila yung natupad sa hula, sila yung katuparan na tumalikod sa ating pananampalataya. Kaya, ang tanong mo kung anong pinagkaiba, yun. Sila pike, tayo original. Yun. Paano po malalaman na kung ang isang simbahan ay Anglican or Catholic? Paano malalaman na
Oh, yes, no. Well, kapatid, makikita mo 'yan. Syempre, tingnan natin ng maigi, no, dahil sa atin, yung mga kaparian natin, kaobispuhan natin, walang babae. Sa Anglican, mga pare nila may babae, obispo nila babae. Kung babasahin mo nga, Bro Jando, yung unang Timoteo 4:11, bro, or 2 Timoteo yata yun, unang Timoteo 4:11. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at magpapasakop. Hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Yan. So pinagbawalan, no, sa Iglesia ng Panginoon, pinagbawalan ng mga babae na mamuno. Titingnan mo ang Anglikano, kapatid, ang dami nilang bishop na babae. Ang mga babae ang namuno sa kanila. So yan, sabi ko kanina, fake Catholic. Hindi sila katunay na Catholic, no. Ang daming gumagamit ng term na Catholic dahil sa katotohanan na hindi nila mai-deny na ang simbahan ng ating Panginoong Kristo na itinatag ay Katoliko. Kaya ginagamit nila yung termino na yan. Pero nakikita natin ang kanilang bunga. 'Di ba? Sabi nga ni Panginoong Kristo, makikita ang bunga sa pamamagitan ng kanyang puno. O, ang puno nila babae. So fake ang kanilang bunga. So isa 'yun, kapatid, no? At sa aral sa atin yung transubstantiation. Ano ba yung transubstantiation? Ginagawa yan sa misa, no, na kapag itinitaas na ng pare ang wine at bread, sinasabi ng pare, this is my body, this is my blood, and in that very moment our Catholic faith believe that nangyayari ang transubstantiation. Ano ibig sabihin yun? The real substance turned into another real substance. Na yung tinapay, naging isang tunay na laman at dugo ni Panginoong Kristo, hindi man natin siya nakikita physically, but spiritually, naging tunay na dugo at laman yon. Sabang sa kanila naman, gumagawa rin sila ng ganon, pero what they believe is only for yung simbolo. Sa atin hindi naman simbolo yun, talagang real yun. Real body, flesh, and divinity and soul of Christ talaga. Yung bread at wine, naging buong Kristo yun. Yun ang paniniwala natin. Wala sa kanila, lang simbolo. Kaya ang layo talaga, kapatid. May church kasi dito, di ko alam kung Catholic to or Anglican. Okay, I-try mo, so bro. Laman mo. Ano mo yung ano Nicene Creed, kapatid, kung nagna-Nicene Creed sila during Mass, kasi tayo lang nagna-Nicene Creed. No, yung mahabang part ng credo galing sa Nicaea. So, yun ang misa ng Katoliko. Ang ginagamit sa misa ng Katoliko, Nicene Creed. Kasi ang dati nakapasok ako sa Presbyterian, nagkikredo sila eh. Pero yung credo nila, yung Apostles' Creed, pero yung One Holy Catholic Apostolic, pinalitan nila ng One Holy Universal Church. Ang galing nila, yung Catholic, ginawa nilang universal. Pero, Bujando, yung credo natin po, parehas lahat, Bujando, yung credo natin sa Apostles' Creed, parehas lahat. Apostles' Creed natin, parehas lahat. Pero pagdating dun sa I believe in one holy Catholic Apostolic, pinalitan nila ng I believe in one holy universal apostolic church. Yan ang ginawa nila doon sa bandang huli, sa Presbyterian. So isa yan, kapatid, dahil sa Katoliko, ang ginagamit talaga natin na misa, na credo dyan sa misa, Nicene Creed. Okay na po. Thank you po.